Ito ang Chika Minute ng Phil 106. Ating tunghayan ang Chika Minute! Kahulugan at kahalagahan ng wika. Ang wika ay isang bahagi ng pagkikipagtalastasan. Kalimunan nito ng mga simbolo, tunog at mga kaugnay na batas upang mapaihayag ang naisabing ng kaisipan. Ginagamit ang pamamaraan ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Isa rin itong ligas sa mga taong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mga pangarin sa pamamagitan ng isang pamaraan ng lumilikha ng tulong at kabuuan nito ng mga sagisag sa paraang lumiligas. Sa pamamagitan nito, nagkakaugnay, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaani ng isang bulutong ng mga tao. Kung wala ang wika, mawawalan ng saysay ang halos lahat ng mga gawain ng isang katauhan sapagkat nagagamit ito sa pagkikipag-ugnayan katulad ng sa pagkipagkalakalan sa diplomatikong pamamaraan ng bawat pamahalaan at pagkikipagpalitan ng mga kaalaman sa agham, teknolohiya at industriya. Malaga ang wika sa pagkipagtalastasan maging sa pagturo, paghahanap buhay at paninirahan sa ibang bansa. Ang wika ay bahagi ng ating kultura. Ang wika bilang kultura ay kolektibong kaban ng karanasan ng tao sa tiyak na lugar at panahon ng kanyang kasaysayan. Sa isang wika, magkikilala ng bayan ang kanyang kultura at matutuhan niya ito tingin at pagmalaki. Ano nga ba ang kulturang popular? Ang kulturang popular ay masasabi natin isang paraan ng mga tao para maramdaman ang pagtanggap sa kanila ng nakararami. Ang pag-ayon sa kulturang popular ay nagpapadama sa mga tao na tanggapin sila sa populismo dahil ang kulturang popular ay kadalasan nagmumula sa mga modernong produkto ng mga kumpanya at modernong mga bansa. Ang kulturang popular ay maaaring teknolohiya, pagkain, kasuotan, musika at iba pa. Ang sitwasyong pagwika sa iba pang anyo ng flip-top. Flip-top, ito'y pagtatalong oral na isinasagawa ng barak. Nahahawig ito sa balagtasan dahil ang mga bersyong hirap ay nagkakatugma, bagamat sa flip-top ay hindi naglalahad o walang malinaw na pagsang-pagtatalunan. Kung ano lang ang pagsang-simulan ng anumang kalahok ay siyang sasagutin ng kanyang katunggali. Halimbawa, true or false, wala kang boss. Kung meron naman, kasing laki ng boss. Ano nga ba ang bullet lines? Ang bullet lines ay basa pick-up lines. Ito ay tinatawag na love lines or love quotes. Ito ay sa patunay na ang wika ay malikhain. Hugot lines ang tawag sa kanya ng pag-ibig na nakakakilig, nakakatuwa, cute, o minsan nakakainis. Karaniwang nagmula ito sa linya ng ilang tauhan sa pelikula o telebisyong nagbarka sa puso't isipan ng mga manunood. Subalit, madalas nakakagawa rin ng sarili nilang hugot lines ang mga tao depende sa damdamin o karanasang pinagdaraanan. Minsan, ang mga ito ay nakasulat sa Filipino, subalit ang madalas, Taglish ang gamit na salita sa mga ito. Halimbawa, ang pera ko ay hindi basta-bastang nauubos. Ngunit ang pasensya ko, konting-konti na lang. At isa pang halimbawa, masyado kang alat, pakiligin at pasayahin ka ng taong mahal ko. Ang tanong, ikaw lang ba ang taong ginaganon? Ano nga ba ang pick-up lines? May mga nagsasabing ang pick-up lines ay makabagong punto kung saan may tanong na sinasagot ng isang bagay na madalas na itunay sa pag-ibig at ibang aspeto ng buhay. Sinasabing nagmula ito sa ulagas ng mga binatang nanliligaw na nagnanais magpapansin, magpakilig,
magpangiti at magpaibig sa dalagang ligawan. Kung may mga salitang angkop na nagpapalarawan sa pagka-blinds, masasabing ito'y nakakatuwa, nakapapangiti, nakakakilig, cute, at masasabi rin corny. Ito ay madalas nakikita sa Facebook wall, Twitter, at iba pang social media network. Halimbawa, sana naka-off ang ilaw. Bakit? Para tayo na lang mag-on. Another one. Pwede ka ba? Bakit? Pwede ka bang i-date sa Valentine's Day? Anim na dahilan at pinagulan ng kulturang popular at ito ang mga unang pangangailangan na itinakda ng mga negosyante. Ang mga negosyante ay nagbibigay o nagpapakita sa mga tao ng isang pangangailangan. Maaaring ito ay pangangailangan maging maputi, maging diretsong buhok, magkaroon ng kolorete sa mukha, at iba pa para matawag na maganda. Pangalawa, lata. Sinasabi rin naman na ang kulturang popular ay isang lata, panghalili sa mahal at sa orihinal. Ang pangalawa ay ang latak. Sinasabi rin naman na ang kulturang popular ay isang latak, panghalili sa mahal at sa orihinal. Sinasabing nangyayari ito dahil ang masa ay hindi makabili ng mga kustal na kasuotan o mamahalin, kaya sila ay nagkakasya na lamang sa pagbili ng mga damit at bag na mura hanggang sa ito na ang magiging uso at gamit na ng lahat. Pangatlo, pangmasa o komersyal na kultura. Kaugnay na sinasabi natin kanina tungkol sa mamahaling magamit, ang mga mumurahing gamit ay kadalasang sumasailalim sa maraming produksyon o mass production. Ang kulturang popular ngayon ay ang mga pagkakapareho ng kagamitan na nabili ng mga tao sa murang halaga. Ang pang-apat ay ang ginagawa ng tao. Ito naman ang masasabing ang kulturang popular ay ginagawa ng tao. Maaaring isang sikat na personalidad na nais matularan ng marami. Sa paggaya dito, ang mga tao unti-unting pumupunta sa mainstream o sa mga pilihan. Panglima, larangan ng kampo. Sinasabi rin naman na ang kulturang popular ay isang ebidensya ng mataas na tingin natin sa isang buong na bansa. Kung ang mga gamit, damit o bag, kung ano man ang ginagamit sa kanilang bansa ay ating tinatangkilik dahil ito ang maganda, nakakahigit, napakataas para sa mga paningin. At panguli, pagkalusaw ng mga hangganan. Sa tumitinding globalisasyon at ang pagkakaugnay ng mga kultura at sibilisasyon sa buong mundo, hindi na nagiging hadlang ang distansya ng mga bansa para magkaroon ng isang kulturang popular. Nawawala na ng distinksyon ang mataas at mababang kultura, ang sariling kultura, komersyal at popular na kultura. Yun lamang po at maraming salamat. Wika at politika. Ang wika ay masistemang malakas na pinili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ang mga tao sa isang kultura. Ayon kay Aristotle, ang politika ay karunungan sa pagtatag ng Aristotle. Ang wika ay nagsisilbing instrumento ng pagkontrol sa kamay ng mga makapangyarihan at instrumento naman ng pagkikibagay o pag-iwas at pagtutol sa parte ng mga biktima ng kapangyarihan. Isa sa mga pangunahing pagkakaiba ng tao sa hayop ang kakayahan niya makipagsalita. Sa pamamagitan ng komunikasyon, naipapahayag niya ang mga ideya at saloobin. Subalit pwede rin maging makapangyarihang sandata ang wika upang wasakin ang kanyang kapwa. Sa isang seminar, politika ng wika, deconstruction, illusion, imahinasyon, noong Agosto 11 sa St. Pius Building, inalakay ni Dr. Pamela Constantino, isang tanyag na linguista at profesor sa Universidad ng Pilipinas, ang halaga ng wika sa lipunan. Ayon kay Constantino,
Sagisag ang pagturing sa wikang pambansa, habang lisensya naman ang turing sa wikang dayuhan. Ipinaliwanag ni Constantino na madalas gamitin ang pambansang wika sa mga usaping politikal, gaya ng pangangampanya tuwing eleksyon at talumpati ng Pangulo sa mga mahahalagang okasyon. Sa mga ganitong sitwasyon, mas kinakailangan ng mga politiko na maunawaan ng masang Pilipino ang kanilang mga sinasabi. Nasa wika ang mga konsepto o kaisipan na bumubuo sa lawak ng gawaing politikal. Kaya naman, ginagamit ito para magkaroon ng political control, ani ni Constantino. Dahil sa wikang ginagamit ng mga politiko, nagkaroon ng kamalayan ang mga Pilipino sa mga nagaganap sa gobyerno. Maririnig sa anumang lugar ang mga nagbabagang issue tungkol sa pamahalaan, gayon din sa mga politiko. Sa radyo, telebisyon, at kahit na sa mga pumunting tindahan, iisa ang bukang bibig ng mga tao, politika. Taglay ng wika ang kakayahang baguhin ang paniniwala ng isang individual. Sa pakikipag-ugnayan, gamit ang wika, maraming bagay ang maaaring magbago. Maaari rin magkaroon ng iba't ibang hulugan ng mga salita, depende sa pagkakagamit. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng panibagong kahulugan sa isang salita, o pag-uugay nito sa isang issue, nagkakaroon ito ng kabuluhan sa lipunan. Sa ngayon, marami pang mga salitang maririnig na nagtataglay ng malalim na kahulugan. Kakabit na ng wika ang kapangyarihang kontrolin ng isipan ng mga tao, kaya hindi na maiaalis sa paggamit ito upang itago ang katotohanan at bigyan ng iba't ibang kahulugan ng mga salita. Hawak ng tao ang susi kung papaano mapabuti ang lipunan. Ang wika at kababaihan. Ang komunikasyon ay isa sa pinakamahalagang kasanayan na maaaring taglayin ng isang tao. Ang mga kababaihan ay nagbibigay halaga sa lipunang ginagalawan. Ang kondisyon ng babae ay may napatunayan kapag ipakinabang sa lahat. Positibong paglalarawan sa babae ay mahinhin, mapagmahal, mabinig, tapat, masuyo, masipag, maaalahanin, maganda, ayuno, reliyon, formal, karinyosa, mahilig. Ang pag-uugali ng pagsasalita ng tao sa iba't ibang kapaligiran ay magkakaiba. Halimbawa sa trabaho at sa bahay, ang isang tao ay may isang tiyak na pag-uugali sa pagsasalita at nasa isang bago at hindi pamilyar na kapaligiran. Ang parehong tao ay nagpapakita ng isang ganap na naiibang pag-uugali sa pagsasalita. Ang estilo naman ng pag-uusap ng kababaihan ay mayroon ding sariling katangian. Halimbawa, ang mga kababaihan ay hindi gaano nagkakasalungatan at mas malamang na maiiwasan ang posibilidad na lantaran na magsasagawa ng isang labanan sa pag-uusap. Ang isang babae ay unang nagsasalita habang ipinapakita ang kanyang panloob na proseso ng pag-iisip sa sinabi at sa proseso lamang ng pagsasalita ay nagpapasa niya ang insaktong nais niyang sabihin. Ang wika at ang LGBT. Ayon kay Buweri 2003, ang wika ay sadyang inabento lamang ng ating mga ninuno at kanilang isinaayos sa paraang artikulado. Ang gay limbo ay inimbento lamang upang lupunan ang pangangailangang panlipunan. Sa pagkakainggin nito ng wikang ito ay namayakag sa kultura ang bandera ng bakla. Ayon pa kay Cheney 2008, ang mga nilikhang wika ay makikitaan na magpapakakilanlan sa mga wikang natural na nabuo batay sa isang tao o grupo ng mga tao na hindi matutuntun kung kailan nagsimula. Pilipinas ay isang malaking usaping moral, politikal at panlipunan ang pagiging homosexual tulad ng isang bakla ayon kay Casabaw 2008. Dagdag pa niya, madalas na masasangkot ang ganitong tao sa pamumulas sa anumang lugar ng ating lipunan. Dagdag ni Daniels 2010 na sinipi ni Nalizaga, Pindolo at Felicita 2011, sa panahon ng ating mga ninuno ay isang kahihiyan sa isang pamilya ang magkaroon ng baklang miyembro. Batay rin sa pag-aaral ni Casabaw 2008, dahil sa mga araw-araw na nararanasang pakibaka at pagkikitunggali ng mga bakla sa mga taong may matatag sa patriarchal na pananaw ay nakabuo sila ng isang sandata na magiging kalasag at pagbuti laban sa pangungusga. Isinilang ang isang mangkulay at maikling wikang sinasalita ng isang baklaan na may marikina
Badet, Bading, Badingarsi, Badinger, Badinger, Badush, Baklers, Baklash, Bakling, Bakita, Baklush, Bayola, Bayot, Beke, Binabae, Judik, Kiki, Kekla, Kunesa, Pagirl, Pahim, Paminta, Sokla, Silahis, Baklosh, X-Men ay ilan lamang sa mga salitang ginagamit para sa salitang Magna ayon kay Aba 2006 at kay Casabal 2008. Pekomon, ikinis o mas kilala sa tawag na Gaylinggo ang wikang nilikha ng mga Batinis. Batay sa pag-aaral ni Dianan 2008 na sinipi ni Barinada at et al. 2010 ay lumaganap ang Gaylinggo sa Pilipinas noong 1960. Wika at relihiyon. Ayon kay Pilipina, ang wika ng relihiyon bilang asetong wika ng Diyos, laro pangwika, senyas at simbolo at kultura. Wika ng relihiyon bilang asetong wika ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pinag-iisipan ang kahulugan ng tama o mali. Hindi mapapatunayan kung totoo o hindi ang pag-iit sa isang bagay at kontrolado ng wikang ito ang pag-iisip ng mananampalataya. Sa pagitan ng pag-iiba-iba ng mga gawain, ritual ng bawat relihiyon, nakabubuo ng kani-kanyang termino, simbolo at senyas para sa pag-unawa ng bawat kasama. Katulad sa Islam na may tinatawag na jihad, moske at Quran. Samantala, ang salitang pari ng mga Katoliko na pinapalitan ng mga Protestante ng pastor at ng INC ng ministro. Maging ang tawag sa Diyos ay iba-iba rin, tulad ng Yahweh, Jehovah, Allah, Apo, Madhala at iba pa. Ika ng relihiyon bilang laro pangwika. Ayon kay Rick 99, ang iba't ibang uri ng wika, maparelihiyon, mapasensya, o makabatasnan ay pinapaloob sa kanilang ito ay isang set ng magkakaugnay ng mga konsepto na may kinalaman sa iba't ibang konteksto tulad ng relihiyon, siyensya, moralidad, pakikipag-usap ng formal o informal, paglalarawan ng bagay, pagpapakahulugan sa panaginip, at iba pang may kinalaman sa forma ng buhay. Pamantayang panloob o internal criteria. Ang mga simbolo o senyas ng isang relihiyon ay maaaring hindi maunawaan ng isang di kabilang sa relihiyon ito dala ng hindi pagpipili sa mga doktrina nito. Maaaring sabihin may sariling larong pangwika ang pananampalatayang Islam kumpara sa Kristyanismo. Samantalang ang Kristyanismo naman ay may kanya-kanyang laro, depende sa paniniwala sa kanilang ritual, doktrina o gawain na maaaring mag-iba-iba. Halimbawa, tinatawag ng Muslim ang Diyos bilang Allah at si Jesus ay tumatalagang Tuhan. Samantalang ang mga Katoliko naman ay naniniwala ang salitang Diyos ay binubuo ng tatlong persona, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Gayong naniniwala naman ang INC na iisa lamang ang Diyos at hindi kasaling si Jesus at ang Espiritu Santo. Wika ng relihiyon bilang senyas at simbolismo o simbolo. Ang senyas at simbolo ay nakatutulong sa pagpapaigting ng pananampalataya sa relihiyon. Maaaring makakontrol at makapagpasunod ang mga ito sa mga mananampalataya kung ganap nila itong nakusawakan o bahagi ito ng kanilang doktrina. Nakatutulong din ito sa visual na pag-unawa ng mga mananampalataya upang palagyan nilang maalala ang
kapag nagkaroon ng panibagong relihiyon at paniniwala dahil sa paghiwalay at pagtiwalag ng mga dating mananampalataya, nawawalan ng kapangyarihan ang wika at simbolo. Isinasaloob ng isang individual ang kanyang relihiyon gaya ng pagsasaloob niya sa wika. Magandang umaga sa lahat. Ngayon akong tatalakayin ang wika at sports. Alam naman natin lahat na ang wika ay binubuo ng mga tunog, simbolo at mga literaryo. Kung kaya, akin yung bibigyang puna ang relasyon ng wika at ng sports. Ang sports ay isa sa mga pinaka mahalagang bagay na meron tayo bilang isang tao dahil dito natin nakakamtan ang kaligayahan at sa salitang Ingles, ang entertainment. Akin na yung ibabahagi ang isang sports na mayroong wika. Kumbaga, ang kasaysayan ng basketball sa Pilipinas. Ang larong basketball ay ipinakilala ng Young Men's Christian Association or YMCA noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano o noong panahon ng mga Amerikano dito sa ating bansa, ang Pilipinas. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, inilunsad ang tinatawag ngayon na o nakilala ngayon na Golden Age of Philippine Independent Basketball. Dahil noong 1950s, kinilala ang Pilipinas bilang isa sa mga pinakamagaling na manlalaro sa larang na ito. Nakita ng mundo ang pagbuo ng PBA o mas kilalang Philippine Basketball Association, ang unang profesional na liga ng basketball sa Asia at ang pangalawang liga ng basketball sa mundo. Ngayon, sunod sa NBA ng Amerika o National Basketball Association ng Amerika. Noong 1990s, ay nagsilabasan ang mga ngayon household names. Kumbaga, sa Pilipinong basketball, gaya lamang nila Robert Jaworski, Sunboy Lim, at marami pang iba. Kahit di pa rin napapantayan ang tagumpay na nakamit noong 1950s nila Carlos Loizaga, nakikita ngayon ang muling paglakas ng international na basketball ng Pilipinas, na ngayon ay niriripresenta na tinatawag din Gilas Pilipinas. Sa nakaraang FIBA Asia Championship noong 2013, ay nakamit ang silver medal ng Pilipinas. At dahil dito, nakapaglaro ang Pilipinas sa FIBA Basketball World Cup sa Spain. Ang unang beses na nakabalik ang Pilipinas sa world stage matapos ang halos 14 na taon. Wikang gamit ng mga manlalaro sa larang ng basketball. Wika ang nagsisilbing susi upang magkaintindihan ang mga manlalaro. So alam naman natin na ang wika ay isang paraan ng pakikipagtalastasan o pakikipagkomunikasyon sa ibang tao. Kumbaga sa larong basketball, hindi magiging matagumpay ang laro kung wala ang pakikipagkomunikasyon mo sa iyong mga ka-teammates o yung mga kasamahan mo sa inyong team. Mahalaga ang wika sa paglalaro ng kahit anong paligsahan. Hindi lamang sa larong basketball dahil dito mas naipapahayag ang galaw ng mga manlalaro at daloy ng sistema na nais ng coach sa isang koponan. So, ibig sabihin nagkakaroon ng interaction ang manlalaro sa mga kani-kanilang mga coach o mga tagapagturo. Espesyal ang komunikasyon sa larong basketball. Kinakailangan mag-usap ng mga nagkakampi upang maging maayos ang pagsasagawa nila ng mga play. Mahalaga ang pagkakaisa dito. Kaya naman, napakalaking parte ng wika dito sapagkat ito lang ang paraan
ng komunikasyon sa gitna ng isang laro. Kung inyong mapapansin, kung kayo ay tumitingin sa inyong mga telebisyon sa panahon na mayroong larong basketball, makikita mo ang pagkakaisa ng mga manlalaro. Makikita mo ang komunikasyon nila. Meron silang mga sinya sa ginagawa. May malaking epekto ang wika sa larong basketball dahil sa ang mga salitang ginagamit, karamihan dito ay mga salitang Ingles at Espanyol na ginagawang Pilipino o di kaya mga salitang Pilipino talaga. Isang halimbawa nito ay ang salitang baba. Baba. Nang ibig sabihin ay mabilis na pagpapalit mula sa opensa papunta sa depensa upang mapigilan ang foul o fast break ng kalaban at mismo sa tinatawag na free throw na ginagamit bilang pantukoy kung kaninong koponan mapupunta ang bola. Sa iba naman, ang paraan ng paglalagay ng posisyon ay sa paggamit ng mga bilang na nakabase sa wikang Espanyol. Ang salitang point guard, shooting guard, small forward, power forward, at center ay tinatawag na 1, 2, 3, 4. Pilipinong pagkabaybay ng salitang 4 at 5 ayon sa pagkasunod-sunod dito. Dito natin mapapansin na hindi nakasulat sa Pilipino ang mga posisyon sa paglalaro ng basketball. Pero hindi lahat ng estratehiya sa basketball ay nakabase sa wikang na ipapahayag gamit ang pagsasalita. Uso rin sa laro ito o ang larong basketball ang mga sign languages. Ginagamit ito upang hindi malaman ng kalaban ang estratehiya ng kupunan. Halimbawa ay nito sa wikang Ingles ang mga terminolohiya na ginagamit sa paglalaro ng basketball. Halimbawa na lamang nito ay ang tinatawag na posisyon sa larong basketball kung saan ang bawat manlalaro ay may kanya-kanyang gawain at responsibilidad. Ang inaasahan na tagapagbusulo ng bola ay tinatawag nating shooting guard. No, ang tagapagdala ng bola naman at tagapagdaloy ng opensa ng koponan ay tinatawag nating point guard. Ang mga malalakas at maiksi at medyo may katangkara naman ay tinatawag nating small forward. Ang mga naatasan naman upang kumuha ng bolang hindi na ibuslo ay tinatawag na power forward at center. Wikang gamit ng mga opisyal. So ibig sabihin, hindi lamang ang mga manlalaro at mismo ang basketball ang merong wikang ginagamit. Kasali rin dito ang mga opisyal, no? Ayon sa Wikipedia, ang isang opisyal ng basketball ang may responsibilidad na patuparin ang mga pamunuan o mga manlalaro at panatilihin ang kaayusan sa laro. No? Official basketball. Malayang salin ng may akda. Isa sa mga bumubuo ng mundo ng basketball ay ang mga opisyal. No? Sa mundo ng basketball, ang coach ng kupunan ang nagdidikta ng daloy ng laro at kung paano ito gagawin. Ang wikang ang susi ng pagkakaisa at pagkakaintindihan ng lahat. Ang mangyayari kung walang wika ay walang pagkakaintindihan. Magkakaroon lamang ng kaayusan sa larong ito kung ang bawat isa ay nagkakaroon ng mabuti at magandang komunikasyon. So, ibig sabihin, ang wikang kahit anong wika, halimbawa na lamang ang wikang Pilipino, ay isang malaking faktor sa pagtatagumpay
sa larangan ng basketball dahil nagkakaroon nga ng komunikasyon. Ginagamit natin ang mga senyas at ang wika mismo upang mailathala at ating maipaabot ang nais nating sabihin sa ibang tao. Ang paggamit ng wika sa larong basketball ay simbolo ng pagkakaintindihan, pagkakaunawaan at pagkakaisa ng mga manlalaro, opisyal, tagapagsanay at lahat ng bumubuo nito. Marami pang ibang larangan na mayroong sariling wika na masasabi natin may koneksyon ang wika at ang sports. Yun lamang po at maraming salamat. Wikang gamit ng mga opisyal. Ang isang opisyal ng basketball ang may responsibilidad na patuparin ang mga panutuntunan at panatilihin ang kaayusan sa laro. Isa sa mga bumubuo ng mundo ng basketball ay ang mga opisyal. Sa mundo ng basketball, ang coach ng koponan ang nagdidikta ng daloy ng laro at kung paano ito gagawin. Sa antas naman ng amateur katulad ng mga laro sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP at National Collegiate Athletic Association or NCAA. Ang sinusunod na mga panutuntunan ay ang mga itinakda ng FIBA. Ang mga terminolohiya katulad ng foul, traveling, 3-second violation at iba pa ang ilang halimbawa nito. Kung inyong mapapansin, ang mga salitang ito ay hindi masasalin sa Filipino. Dahil dito, karamihan din ng mga terminolohiya na gamit ng mga opisyal sa ganitong torneo ay nakasulat at ipinapahayag sa Ingles. Gumagamit din ng sign language ang mga opisyal upang masabi sa mga manlalaro kung anong paglabag ang kanilang nagawa habang naglalaro. Ang wika ay ginagamit para ipahayag ang nararamdaman at para magkaroon ng pagkakaintindi at pag-unawa sa isang grupo ng tao o kahit sa isang komunidad. Ang wika ang susi ng pagkakaisa at pagkakaintindihan ng lahat. Ang mangyayari kung walang wika ay walang pagkakaintindihan, magkakaroon lamang ng kanya-kanyang pamamaraan, pag-unawa sa larong basketball. Pinapakita lamang ng wika ang importansya, ang kahalagahan larong basketball sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong lahat. Naway marami kayong natutuhan sa amin ngayon. Ito ang Phil 106 Chika